Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na magse-celebrate sa presence ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? So tayo po ay lahat ay tumayo to read our text na natatagpuan po natin sa Matthew chapter 1 verses 21 to 22. Ready? Let's read. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets, saying, Behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Let's pray. Father God, we thank you for the reading of your word. Patuloy na ikaw ang manguna. Salamat po that you have already blessed, Panginoon, ang mensahe mo at ang gawain na ito kanina pa lamang, Panginoon. Patuloy ka madakila sa aming kalagitnaan, O Diyos, and our hearts are ready to receive your word. May isang tabak na magkabilay-talim na patuloy na magpo-correct, mag-guide at mag-teach po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po makakaupo na. So, bawat isa po ay mapalad dahil narito po ang bawat isa to receive the word from our Lord. Ang title po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito, The Greatest Plan of God was Revealed. Sa verse po natin binasa, na-reveal po yung greatest plan ng Panginoon, the plan of the birth of Jesus Christ, the plan of redemption, and the plan of being with us. Ngayon po, nauuso po yung gender reveal. Diba? Aware po kayo dyan, diba? Ang dami pong gimmick, iba't ibang iniisip, iba't ibang style, kung paano nire-reveal kung ano yung magiging anak. At every time po makita natin yung reaksyon ng mga parents, diba? Tuwang-tuwa talaga sila. They're so excited, and even the whole family, their friends, celebrate. Kasi na-reveal na po kung ano yung baby. But alam niyo ba, na sa Biblia, doon po naunang naganap ang revelation ng mga baby, ng mga gender reveal na yan. Diba? Nauna po naganap kay Abraham. Nireveal po sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak. Diba? Tanandaan po natin sa Genesis chapter 15. Pumunta po ang Panginoon, pumahan po sila. Sabi niya, babalik ako next year kasi manganganak yung anak. Manganganak ang yung asawa niya si Sarah. Diba? And that was Isaac, si Isaac. And then also we can read in Genesis chapter 25 to 23, si Rebecca naman po. Diba? Si Isaac po, na anak ni Abraham, nag-asawa na po siya. Ngayon buntis po ang kanyang asawa na si Rebecca. At sabi niya, bakit ganito? Bakit yung anak, yung tiyan ko, bakit ganito? Nilibigay sa kanya ng Panginoon that there is two nations. Di ba? Yung first na twins, yung na-reveal sa Biblia na may dalawang nasyon na nag-aaway-aaway dyan sa tiyan mo. Ano niya? And in Luke chapter 1 verse 13, ito pinakamagandang child revelation kasi anghel po mismo. Anghel po mismo ang nagsabi kay Zacarias ang magkakaroon ka ng anak. And you will call him John. And also in Luke chapter 1 verse 26 to 31, also, the angel of the Lord, Angel Gabriel, came to Mary and told her, you will have a son. Diba? Yung gender reveal po na yan, sa Biblia pa lamang po mababasa po na natin. At napaka-special po ng bawat bata na na-reveal. Dahil po yan ay lahat promise po ng Panginoon. At bawat po bata niyan ay nakita po natin that they were a great part po ng plano ng Diyos. Mula pa lang po kay Abraham, kay Isaac, kay Esau, kay Jacob, doon po kasi dumaloy yung bloodline na kung saan po ipapanganak ang Messiah. Di po ba? So beforehand po, nakaplano na po talaga. So the first point po natin, the plan of the birth of Jesus Christ. God already planned for mankind redemption in Genesis chapter 3 verse 15 po,
na nakasulat po dyan na meron na pong solusyon ang Diyos dun sa kasalanan natin. Di ba po sa chapter 3, makikita po natin dyan, nagkasala po si Adan at si Eva. Dyan po sabi niya ng Panginoon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. That very, yung mismo pong panahon na yon, kung kailan nagkasala po si Adan at si Eva, meron na rin pong plano ang Diyos upang tayo ay ma-redeem. Diba? And throughout the Bible, mababasa po natin ang iba't ibang prophecy tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. In Numbers chapter 24, verse 17, sabi po dyan, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come out of Jacob. A scepter will rise out of Israel. And he will crush the foreheads of Moab and the skulls of all the people of Sin. Ito po ay prophecy na binigay ng Panginoon kay Balaam. Ito po yung time na kung nasaan ang mga Israelite ay bago pa lang, no? Kalalabas pa lang po nila sa Egypt. And then, yung king of Moab na si Balaam, nakita niya, naku, ang dami mga Israelite. So, tumawag po siya ng isang tao to curse Israelite. But instead of cursing the Israelite, Balaam blessed them. Because sabi ng ni Balaam, hindi ako magsasabi na hindi kalooban ng Panginoon. And one of the prophecy na binigay sa kanya ng Panginoon na ito, I see him, but not now. I behold him, but not near. A star will come up of Jacob. A scepter will rise out of Israel. Ibig sabihin po, king. Isang hari ang lalabas that will crush the foreheads of Moab and the skulls of all the people of Sin. Isa po yan sa mga prophecy na kung saan itinuturo po ang ating Panginoon. No? And then we have another one. Genesis chapter 49, verse 10. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of all the nation shall be his. Sabi niya, hindi mawawala sa lahi o sa lipi ni Judah ang pagiging ruler, ang pagiging hari, lahat, lagi dyan, hanggang sa dumating ang isa na kung saan daw, sabi po dyan, it belongs until he to whom it belongs shall come, and the obedience of all the nation shall be his. No? These were the words of Jacob. Ito pong isa, Genesis chapter 49, verse 10, binigay po ito ni Jacob nung siya'y mamamatay niya. Tinawag niya yung kanyang mga anak at ito ang mga mangyayari. At doon pa lang, pinahayag na po ng Panginoon na doon sa lipi ni Judah, doon manggagaling ang isang great leader. Diba? And in Galatians chapter 4, verse 4, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Lahat po, marami po pong mga verses and prophecies na tumuturo po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia. At sabi po sa Galatians chapter 4, lahat po ay nangyari. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. And in Isaiah chapter 7 verse 14, sabi po dyan, therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and He will call Him Emmanuel. Ang dami po ng mga prophecies na tumuturo po sa kapanganakan ng ating Panginoon. At bawat prophecies po na ito ay parang parte po ng puzzle, no? Na unti-unting nabubuo at unti-unting nare-reveal sa pagdaloy po ng panahon. At dito po sa main text natin na binasa natin sa Matthew chapter 1, ito na yun. Ito na yung sinasabi ng Panginoon na mayroong darating na hari, na mayroong darating star from Jacob. Ito na yun sa Matthew chapter 1.
Pinahayag po ni Angel Gabriel kay Mary that you will bear a son. Yan po ang fulfillment do sa prophecy ng Isaiah that a virgin will give birth and he will call him Jesus. Diba? Lahat po ng prophecies na yun, tumuturo po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So all of this has been done as the Lord has spoken. Marami pong verses sa Biblia pa ang nagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoon. And each verses were wonderfully fulfilled. Lahat po, bawat isang propesiya tungkol sa ating Panginoon Jesucristo ay naganap. As the Lord has spoken it was fulfilled. Ang Christmas po, mga kapatid, hindi po ito yung season na kung saan lang tayo abala. Diba? Lagi tayo ngayon, abala na lang. Abala tayo sa pagde-decorate. Ano ba magandang decoration? Ano ba magandang kulay ngayon? Ano ba magandang motif ngayon? Diba? Abala tayo sa paglilista. Sino ba yung aking mga inaanak? Naku, baka may hindi ako masulat, hindi ko mabigyan. Ano ba magandang regalo? Nililista rin natin, ano bang lulutuin natin? Diba? Anong masarap na iluto sa Pasko? Yan, abala tayo. Abala tayo sa mga bagay na ito. Pero huwag po natin kalimutan, ano ba talaga yung purpose kung bakit tayo may Pasko? Nakita po natin, ang dami po ng prophecy. So, ibig sabihin, yung pinanganak, at kung yung pinanganak na yung sinaselebrate natin, importante siya. Kasi hindi lang isang propesiya ang sinabi at naganap, napakarami po. And that prophecies point out sa faithfulness po ng Panginoon that He said it, He spoke it, and He did it. Ginawa po niya, pinulfill niya po bawat prophecies na yan tungkol po sa incarnation ng ating Panginoon Jesucristo. At kalakip po noon ay ang pagre-redeem po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po we celebrate Christmas because we believe in the Word of God that He spoke it and He did it. We celebrate Christmas because we believe Jesus Christ, God, but He came flesh. John chapter 1 sabi, in the beginning was the Word. Yung Word na yan ay tumutukoy po sa Diyos, kay Jesus Christ. Siya ay Diyos, and the Word was with us, was with God, and the Word was God. And sabi po sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang Diyos po, nagkatawang tao. Jesus is fully God and fully man. Sabi po ng scriptures, pero hindi niya po yung inisip, no, na ay, teka lang, Diyos ako eh. Dapat yung tao ang lalapit sa akin. No, kasi alam niya hindi natin kaya. So what He did, siya po ang bumaba. That's why we have Christmas. Di po ba? Kaya po, huwag po tayo masyadong pape-pressure o papastress na dapat sa Pasko ganito, mag-arbo, dapat ganito may bago, although maraming sale ngayon. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Di ba? Kasi hindi yan purpose. Hindi yan ang reason. Ngayon po kasi ang Christmas nagiging, mabubulol talaga ako dito, nako-commercialize na po. Na parang pag hindi kumpleto ang Pasko, lalo sa mga bata na kung walang bagong gamit, walang regalo matatanggap. Pag walang regalo natanggap, parang hindi Christmas. Pag wala tayong naibigay, parang, ay, naku, nakakaya naman, hindi ako nakapalibigay. Diba? Mga kapatid, it's good to give if you have. Pero, di ba, sabi ko nga, huwag tayong papa-pressure at papa-stress na, naku, alam naman po natin ang panahon ngayon. At, tandaan po natin, ang pinaka-reason po talaga kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas is our Savior came to us. Binigay siya sa atin, tayo yung nakatanggap, tayo yung receiver na yun. No? So, ito po yung mga plano ng Panginoong Diyos kung paano niya isa-isang lay-out sa history yung kapanganakan ni Jesus Christ. And hindi po siya pinanganak sa isang magarbong tahanan, hindi sa magarbong ospital, but sa isang sabsaban na kung saan kasama niya
ay mga hayop, di po ba? In a manger. But still, ano ang nangyari that night? Di ba? Yung mga shepherd doon, sabi, dineclare sa kanila ng mga angels, celebrate, di ba? Rejoice. Napakaganda po. Yun po yung dapat nating patuloy na alalahanin. That a Savior was born during Christmas. No? Kung tayo po ay mayroong din ibabahagi sa iba, then good. Pero wag po tayong papa-pressure, mga kapatid. Wag din tayong masyadong mag-focus doon sa commercialization ng Christmas. No? Lalo yung si Santa Claus, hindi po yan totoo. Yung mga reindeer na yan, hindi po yan totoo. Wala po yan sa Biblia. Kaya ulitin nyo, walang Saint Nicholas na pinanganak. Walang Saint Nicholas na nagbibigay ng regalo. Only Jesus. Only ang Panginoon nagbigay ng greatest gift sa bawat isa para sa atin. Second point po natin. The greatest plan of God was revealed. The greatest plan of redemption. In Matthew chapter 1 verse 21 sabi, And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from sin. Siya po yung magiging Savior. Yan po yung hinayag ni Angel Gabriel kay Mary. And mababasa po natin sa Luke chapter 2, verses 29 to 32. Meron po tayo mga dalawang taong witness. This is the time na po kung saan dinala po ni Joseph at ni Mary si Jesus Christ upang i-present sa temple. At doon po sa temple, may dalawang tao, si Simeon, sa Luke chapter 2, verse 29 to 32. Ito po ang isang tao na pinangakuan ng Diyos. Sabi po dito, And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this was a man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him. And it has been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord Jesus Christ. So he had come by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arm and blessed God and said, ayan po yung nasa screen natin, And Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people. A light that to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. Mismo pong itong si Simeon na kung saan pinangakuan po ng Panginoon at ng Banal na Espiritu, hindi ka mamamatay. Makikita mo muna. And that day that Mary and Joseph dinala si Jesus Christ, he was rejoicing. Kasi alam niya, this is the child, this is the Savior. Hindi na siya ordinaryong bata na i-dedicate sa temple, but he is the Savior. Another witness, si Anna. Isa po siyang balo. For 48 years, nandun po siya. And he did not depart from the temple but served God with fasting and praying day and night. At nung nakita niya po si Jesus Christ, sabi po sa verse 38, And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of Him to all of those who look for redemption in Jerusalem. Itong si Anna, sabi niya, ito na yun. Ito na yung Savior natin. Naghahanap tayo ng tagapagligtas, naghahanap tayo ng Messiah. Itong bata na to. Siya yung tagapagligtas. We also have, mababasa din po natin yung wise men. Sabi po dyan, hinahanap nila yung star. Kasi alam din po nila na mayroong ipinanganak na importante. May pinanganak na bata na magiging hari. So, they know. They have faith. Si Simeon, si Anna, yung mga wise men, they acknowledge that this child, itong batang itong si Jesus na pinanganak, siya ang katuparan ng propesiya. At siya ang magdadala ng salvation and will redeem His people sa lahat po ng kasalanan. Sabi, katulad po ng nabasa natin that He will redeem
His people from sin. Kaya nga po, we celebrate Christmas because we believe that our Savior has come. Next verse po natin, Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Sabi, pakibasa nga po. Di po ba? Napakasarap po niyan. Isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, iniwanan yun para sa iyo at para sa akin. That's why we celebrate Christmas because we believe our Savior has come. Another verse po natin is on 1 Peter chapter 1, verse 18. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were being redeemed, but from the empty way of life handed down to you from your ancestor, but with the precious blood of Jesus, a lamb without blemish and defect. As we celebrate Christmas, mga kapatid, alalahanin po natin, hindi po sa pamamagitan ng silver or gold tayo na-redeem, but it's the blood. Yung pong kapanganakan po ni Jesus Christ sa sabsaban, yan po ay isang part lang po. Kasi pinanganak po siya and he was destined to the cross. He only lived 33 years dito sa lupa. He did everything. Naranasan niyo po lahat yan. He only lived for 33 years and alam niya, darating po yung tamang panahon, tamang time that he will face the cross. Yung years na yun na nandito siya sa lupa, God prepared him and he also prepared his disciples. Nagtawag siya ng mga disciples. He did what yung pagkakatawag o yung plano ng Diyos sa buhay niya. That He will redeem us by His precious blood. Kaya wag po natin basta, ay, ito na naman, Pasko na naman, gastos na naman yan. Diba? Okay, yung mga ninong-ninang nagtatago, di ba ngayon pinopost, para patunay na ikaw ay inaanak ko ganito, ang daming requirements. Samantalang si Jesus Christ, walang requirements. He gave it. Ang requirements lang is we have to believe in Jesus Christ. Na siya ay pinanganak sa sabsaban at siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Wala na pong ibang requirements. Kaya baba natin yung standard natin mga ninong-ninang. He is our Savior. God planned a wonderful redemption para po sa bawat isa sa atin. And only kailangan po natin is maniwala. Third po natin, the plan of being with us. In Matthew chapter 1 verse 33 sabi niya, behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Napakagandang pangalan, Emmanuel. Meron po bang Emmanuel dito ang pangalan? Si Seth Emmanuel. Emmanuel means God with us. Emmanuel, what a wonderful name. God is with us. The creator of the universe, the Almighty God, wants to be with you. Makapiling tayo. Gusto niya tayo makapiling. Kaya nga siya gumawa ng paraan. Diba? There's a great gap kasi, diba? Between us, because He is all holy, at tayo nagkasala, there was a great gap. But lahat po yun, ang Panginoong Jesucristo, pinil niya po yun. Iniwan po ni Jesus ang langit at nagkatawang tao para ma-reconnect po muli tayo sa Diyos. Doon, habang nabubuhay po dito si Jesus Christ, naranasan niya pong mauhaw, magutom, mapagod. Naranasan niya pong kumain, di ba? He fellowship, nakipag-fellowship po siya. Nag-preach po siya ng gospel, nanalangin siya, naranasan niya rin ma-persecute. Just like you and me, naranasan po natin yung mga bagay na yun. Kaya nga po,
Ang Diyos, alam niya yung pinagdadaanan natin. Hindi pa din natin sabihin, ay Lord, naku, huli ka eh. Hindi mo alam to, hindi mo ranas to eh. But He did it because of His great love for us. That sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Para po maranasan. Di ba nga sa John chapter 1 verse 40, He became flesh. The Word became flesh. At naranasan niya yung mga naranasan natin. His name is called one of His name was Emmanuel, which means God is with us. Ayaw niya tayong nag-iisa lang. Diba? Kaya gusto ng Diyos na tayo ay matulungan, kasamahan, magabayan. Kaso, patigas ang ulo natin. Ayaw natin tayo yung susunod. Ayaw natin sundin yung Panginoon kasi bawal to, bawal yan. Yun ang inisip natin sa Diyos, di ba? Lahat na lang bawal. But hindi pa natin naisip kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Bakit niya ba ginawa lahat ang bagay na yun? Di ba? Ako nga minsan inisip ko po, kung binabasa ko ang Genesis, Lord, during that time, pwede naman gumawa ka nila uli ng bago. Di ba pwede niyang gawin yun eh? Gawa na lang siya ng bago. Kasi makasalanan na si Adan at si Eve. Gawa na lang siya uli ng bago. But He did not. Bakit? Kasi mahal niya tayo eh. Nililok niya tayo ng kanyang kamay. Samantalang ibang creation, sinabi niya na, tayo, hinubog niya tayo. Bawat isa sa atin, inisip niya kung anong tsura natin. Kaya nga tayo mahal na mahal. At hindi niya kaya, baliwalay na lang yun. Sige, magawa na ako ng bago, iba na lang. No. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Emmanuel, He wants to be with us. He is there in times of trouble. Kapag may problema tayo, sa problema natin sa pamilya, sa trabaho, sa mga amo natin, di ba? Lahat, anong klaseng problema? Lahat ng problema, huwag mong kakalimutan kapatid, hindi ka nag-iisa. Huwag mong isipin ako, pinabayaan ako ni Lord. Lahat na, meron pa nga dyan, di ba, masyadong madramatic. Yun daw, sinakluban na siya ng lupa at langit, hindi pa po yung mangyayari. Kasi kapag gano'n, na-rapture muna tayo bago mangyari, magsinakluban ka na ng lupa. Di ba? He is there in times of trouble. All you have to do is acknowledge that Emmanuel is with you. He is there when you don't know what to do. Kapag may mga desisyon tayo dapat gawin, ano ba Lord? Pupunta na ba ako sa ibang bansa? Paalis na ba ako sa trabaho ko na to? Diba? Lahat yung mga kailangan natin pinaplano natin, iniisip natin, and there are times na we don't really know what to do. Hindi na natin alam. Kumbaga, sa finances, di ba? Merong hanggang dito, yung dapat mong bayaran ng Lord, I don't know what to do. Di ba? Sa kalusugan, yung health natin, Lord, I don't know what to do. Sabi ng doktor, wala na daw pag-asa. Ang dami na ng gamot, pero hindi ako gumagaling. Nawawalan na ako ng pag-asa, Lord. I don't know what to do. Remember, Emmanuel is there for you. He is there when you are sad. Nalungkot ba kayo na naghiwalay si Katniel? Isa rin ba kayo sa mga umiyak? Ha? He is there when you are sad. Di ba the right times when we're so down, pagod tayo physically, natin sinabi mo ng Lord, pagod na ako, gusto ko lang magpahinga, gusto ko lang matulog, gusto ko lang ma-recharge. He is there. Emmanuel is there. He is there when we are happy. He is there when we have victories. Kapag nananalo tayo, meron tayong mga achievement, He is there. Emmanuel is with you. Kaya huwag mong kakalimutan, kapag meron tayong mga achievements, andyan ang Panginoon. Kapag we are so down, andyan pa rin ang Diyos. Tandaan niyo po yung footprints in the sun. Sabi ng tao, Lord, ang daya mo naman, bakit na may problema ako? Isa lang, isang footprints lang, asan ka? Sabi ni Lord, anak, buhat-buhat kita, bigat-bigat mo nga, pero buhat-buhat kita. He will never leave you. And God is so true to His word. Emmanuel, isa yan sa mga pangalan niya. He is with us. Tayo lang po ang hindi nag-acknowledge sa Kanya. Kasi we're so prideful. Lord, kaya ko to. Gagawa ko to ng paraan. Lalapitan ko si Mayor. Lalapitan ko si ganito. Hindi ako tatanggihan ni ganito kasi nautang na siya sa akin. Diba? We're doing it on our own.
And when we fail, we blame God. Lord, asan ka? Bakit ganito? Ito yung plano ko. A, Z, hanggang Z na. Tapos, asan ka, Lord? Church, God is with us. Huwag lang natin, kasi nga natandaan natin, iba po yung ways niya. His ways is different than our ways. His thought is higher than our thoughts. So, kapag hindi umaayon, or nakikita natin, hindi umaayon, tingnan natin sa Biblia, Lord, ano ba yung gusto mo? Yan. Balik tayo sa Biblia, Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Diba? So, you will see, kanina po na binaybay po natin yung mga prophecies, ganun din po ang Diyos. Meron po siya ibibigay ng kasagutan, paggabay sa atin sa pamamagitan po ng kanyang salita because He is faithful to His word. God is with us in every aspect of our life. Kaya wag po tayong mag-give up, wag din po tayong papapressure, wag po tayong mababalisa kung wala tayong ireregalo ngayong Pasko, wala tayong maihahanda, wag yung isipin, ay kawawa naman ako. Hindi po, hindi tayo kawawa, anak tayo ng Diyos, we are blessed. At tandaan po natin, bakit tayo may Pasko? Kasi po, our Savior is with us. Now, let us wrap it up. Slides po. Okay, let's wrap it up. Sabi po dito, as you celebrate Christmas, let us not forget the real purpose why there is Christmas. The birth of our Lord Jesus Christ is the fulfillment of the greatest plan of God to redeem us. Hindi po para mag-isip ng kagastusan, no? That is the main purpose bakit tayo nasa-celebrate ng Christmas. Every detail was magnificently orchestrated from the very beginning and was all executed according to God's plan. So ngayon pong Pasko, tingnan natin, Lord, naka-align ba ako sa plano mo? O yung gusto ko lang na gawin? Ngayon po, di ba, we are preparing sa mga Christmas programs, pero hindi po, ibig sabihin na we will invite people to know who is Jesus. Kung sino ba yung Diyos ng Pasko. Bakit talaga may Pasko, di ba? Kaya we are opening our church para may ini-invite natin sila para sila rin makilala nila yung tunay na Diyos ng Pasko. Remember, we celebrate Christmas because we believe in what the Lord God has spoken and it has come to pass in prophecies po. We believe that Jesus Christ became flesh and we believe that our Savior has come. Sabi po ng iba, hindi naman December pinanganak si Jesus Christ. Huwag natin pagtalunan yun. Ang katotohanan po, ang katotohanan nakasulat sa Biblia, ipinanganak po siya at ginawa niya po itong sa krus ng Kalbaryo. That's the truth because He loves you and me. Emmanuel, God with us. Let's pray. Father, we thank you for your word. Dalangin po namin na patuloy namin, lubusan po namin maunawaan at ma-embrace ang katotohanan that you came for us, to save us, to redeem us. Kaya kami nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Hindi po dagdag burden ang Kapaskuhan na ito, but Lord, it's a celebration that you came down from heaven, nagkatawang tao ka para sa amin, to save us and to be with us. Dahil ayaw mo kami mag-isa. Gusto mo kaming samahan sa bawat akbak, sa bawat paglalakbay namin sa mundong ito, hanggang Panginoon, muli mo kaming tawagin at tulad sa lupa. Salamat po Diyos sa mga katotohanan ng iyong salita. Ingatan mo nga po ito sa aming mga puso, even po sa mga nakakarinig at makakarinig nito sa social media. We pray that it will bless their hearts, Panginoon. Ganun din po sa bawat isa sa amin na narito. Alam ko po na kinatagpo mo na po ang mga pangangailangan namin at sa iyong salita, kami ay muling na-encourage at ang aming pananampalataya ay tumata. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan naman sa pangalan ni Jesus. Amen.